Hey everyone! Welcome back to my channel. This is Filipina in Turkish Vlog and today is April 9, 2020. Yan. Tapos na ako sa trabaho ko. Tapos na ako sa trabaho ko guys. Nandito na ako sa bahay. Nakaluto na rin ako ng pang dinner. At nakaluto na rin ako ng food for tomorrow para sa asawa ko kasi almost 1 month na siyang work at home. Wala ditong food at ang asawa ko hindi nakakaluto kahit itlog. So, kailangan ko siya ipagluto. Kailangan ko siyang ipagluto para hindi siya magutom guys. So, anyway, today's video is tatalakayin natin about sa divorce sa Turkey. Bakit nga ba maraming nagdi-divorce sa Turkey? Or maraming cases ng divorce? Or maraming nakikipag-divorce na asawa sa mga Turkish na asawa? So, yan ang tatalakayin natin guys. Bibigyan ko lang kayo ng sarili kong opinion about this. So, ito yung nakikita kong cause o dahilan bakit sila naghihiwalay. Ayon na rin sa mga kwento-kwento or ayon na rin sa mga kaibigan ko yan. So, wag na natin patagalin guys. Wag na natin patagalin, but mag-intro muna tayo. Guys, bago ako magsimula sa aking video, sa ating topic today, bago ako magsimula guys sa aking topic today, gusto ko muna kayong i-update about happening here in Japan. Hapon lang guys, nag-decide na yung Prime Minister dito na magkaroon ng lockdown dito sa Tokyo, including sa mga 9 cities na nearby Tokyo. So yan, nag-decide na rin ang Prime Minister dito na mag-declare ng state of emergency kasi nga dumadami na rin yung mga cases dito ng coronavirus. So, yan. So, pag lumabas ka dito guys, sarado na rin yung mga department store. Ang mga bukas na lang dito yung mga market, yung mga basic needs ng mga tao. Yan. So, bukas yung mga supermarket. Pero mas okay pa rin dito kaysa sa mga katulad sa Pilipinas. Mas okay pa rin dito kasi hindi naman sila nagkakaroon dito ng distancing. So, mas okay pa rin naman kaysa sa Pilipinas. Pero yun nga, sarado yung mga shopping malls kasi nga para daw ma-test or malaman nila kung saan nanggagaling talaga yung virus na yan. Which is hindi naman ganon karami ang apektado dito sa Japan. Pero recently, dumadami na rin yung case ng coronavirus dito. So, yan. Nag-ano rin sila dito ng lockdown until May 6. So, yan guys. So, ano nga ba ang dahilan? Bakit nga ba maraming nagdi-divorce sa Turkey? Unang-una, sa Turkey kasi guys, napakabilis lang mag-decide ng wedding, ng kasal. Pag gusto nila ang isa't isa, and maybe tumagal na sila na mga more than a year o more than a month together na mag-boyfriend, mag-jowa lang. So, nagde-decide na agad sila na magpakasal. Madali lang naman din ang divorce sa kanila. So, kung hindi na sila nagkakaintindihan, so maghiwalay. At yun ay ayon sa batas. But ito nga yung mahirap sa atin sa Pilipinas kapag nagpakasal ka, as in mahirap nang makipaghiwalay. So, ang nangyayari sa Pilipinas is mag-asawa, kasal ka pero hiwalay ka pero may another family or another jowa. It's okay lang yan. So, ano yung mga reason bakit sila naghihiwalay? Unang reason para sa akin is, para sa opinion ko lang, ang unang reason para sa akin is kasi ang lalaking Turkish guys is napakatamad o pabebe sila guys. Napakatamad. As in, yung mga typical na Turkish yung halimbawa yung mga lumaki sa magulang or yung mga hindi lumaking dependent sila. Mga hindi lumaking dependent. Talaga guys, super. Ang lalaki kasi parang baby nila yan. Alam niyo yung nakaupo lang yan dyan, nakahiga lang yan dyan, maghahantay lang yan na tatawagin mo para kakain. And then after kapag nandiyan ang kakain na, so lalagyan mo pa rin yung plate nila ng kung anong gusto nilang kainin. Tatanungin mo, anong gusto mo, ganito, yan, lalagyan mo doon sa plato nila. And then, kapag katapos kumain, hindi yan magliligpit, iwanan lang nila yung kinainan nila doon sa lamesa. Kasi ikaw nga ang magsiserve sa kanila. Or maraming mga kaibigan kami na nagtatagal yung kanilang marriage kasi ang lalaki, marunong sila. Kumbaga, tulungan sila sa mga gawaing bahay. Hindi lang yung babae ang gumagawa ng gawaing bahay.
kahit na yung babae hindi nagtatrabaho, hindi yung dahilan. Kasi hindi siya nagtatrabaho, so ikaw na ang bahala sa gawain sa bahay. So hindi yun ang dahilan, guys. Ang gusto na ng babaeng Turkish, yan tinanong ko rin yung kaibigan ko ha. Ang gusto kasi ng babaeng Turkish, yung ang lalaki, tinutulungan sila sa gawaing bahay. Kunyari, paghuhugas, pagluluto, yung alternate sila, ganon. So, tapos, especially kapag mayroon na kayong kids, yan, dapat halhinan kayo. Hindi yung isa lang ang yung isa lang ang nagtatrabaho. How if yung babae may trabaho din, tapos parehas kayo nagtatrabaho, so paano nang mangyayari? Lahat na lang ba iaasa mo dun sa babae? So dapat kasi talaga tulungan. Kasi sa mga Pilipino kasi, ito yung kagandahan kapag magkasundo yung couple o yung mag-asawa, nagtutulungan sila. So alternate sila, 'di ba, sa lahat ng gawain. Second reason para sa akin yung babae naman. So lalo na kung halimbawa ang relationship nyo is maghiwalay kayo, malayo kayo sa isa, talagang hindi may iwasan na magkaroon ng karelasyon ang inyong partner. So, depende na rin yun sa relation yung dalawa. Pero yun din yung reason din. And third reason para sa akin ay pera. Yan, pera. Kasi ang mga Turkish na lalaki, guys, ang mga Turkish na lalaki, guys, or hindi lang lalaki, babae, or whatever, I don't know, but ang ugali ng Turkish, guys, maano sila sa pera, makimkim sila sa pera. So, kung hindi ka, kasi 'di ba tayo mga babae, gusto natin yung shopping. Minsan yung stress natin mawawala kapag nag-shopping tayo. So, paano na kung yung babae walang trabaho? Tapos, hindi naman binibigyan man ng asawa nila ng pera. Binibigyan man ng lalaki ng pera yung babae, pero lahat ng gastos ng babae, tatanungin ng lalaki. Yan ang mga ugali ng Turkish, guys. So, kapag nagastos ka ng ganito, sabihin nila, oh, ano binili mo? Ano yung binili mo? Bakit ano ka nito? Ano yung binili mo dito? Ganyan. Matanong sila. Lalo na kung sa pera. Kung usapan ay pera. Yung ayaw nila kasi na magagastos ka ng pera na yung alam niyo yung yung hindi naman importante. Yan. Kasi masyado nga silang maano sa pera, yung makapit. Kumbaga, mas pinapahalagahan nila yung pera. Kumbaga, iniisip nila na hindi sila ubos-ubos. Yung kumbaga sa Pilipino hindi natin iniisip yung kinabukasan. Sa kanila kasi future, iniisip nila, bakit pag inubos mo yan, ganito, ganyan. So, mas hindi nila, tsaka yung mga halimbawa, yung mga hindi naman kailangan, ayaw nila yan na bibili-bili ka ng mga hindi naman kailangan. For example, bumili ako ng sapatos, sabihin niya, sabihin niya, bakit ka bumili ng sapatos? May sapatos ka naman. Bakit kailangan mo ng marami? So, kung hindi mo naman masusuot, yun ang kasi sila, guys, ganyan ganyan ang ugali nila. Alam niyo yung bumibili sila ng mga original na mga gamit para matagal nilang gagamitin yon. Tapos paulit-ulit lang yon. Ayaw nila yung bili ng bili. Yun din ang kagandahan. Pero para sa akin parang mas maganda naman yung ganong personality. Or kesa naman sa Pilipino na hindi nga naman kailangan kung hindi mo naman talaga kailangan yung bagay, bakit mo nga naman bibilihin? So, yun din para sa akin maganda naman yun. So, yun. So, kaya ang babae din is nagtatrabaho din sila para, hindi yun para tumulong sa mga gastusin sa bahay. As in, kapag kaganyang may asawa na, ang lalaki talaga ang ang lalaki talaga ang bahala sa mga gastusin sa bahay. Hindi kanyang tatanungin ng share mo o whatever. Kaya, yung mga babae, madalas nagtatrabaho yan para sa kanilang luho. Kumbaga, para may pambili sila ng gusto nila without asking yung husband nila. Kasi kapag naman nag-ask ka dun sa husband mo, syempre, tatanungin nila, bakit ganyan. So, maraming question So, kaya sila nagtatrabaho. Ako yun. Kaya sila nagtatrabaho. Katulad ko, guys. Kaya ako nagtatrabaho, hindi niya ako pinupuris, hindi niya talaga ako gustong pagtrabahuhin, pero gusto ko magtrabaho kasi para may gusto akong bilhin, ayoko nang tatanungin pa sa kanya. At hindi ako nag-aas ng pera sa kanya, guys. Kumbaga, may gusto ako, pera ko yun, may gusto akong padalhan sa Pilipinas, magpapadala ako, magbabayad ako ng tuition, magpapadala ako sa mga kapatid ko. Guys, hindi ako nanghihingi sa asawa ko. Sarili kong pera yun. Kaya, talaga, pino-force ko yung sarili ko na magtrabaho ako kasi ayaw kong umasa. Yung palagay kong dahilan kung bakit maraming nagdi-divorce na mga Turkish na mag-asawa.
Kaya yung mga karamihan sa mga Turkish na lalaki, tumatandang single. Tapos, or tumatandang single or hahanap sila ng foreigner na mapapangasawa nila. Kaya rin siguro maraming mga Turkish na naghahanap ng mga foreigner na mapangasawa. Ayaw nila yung kapwa nila. At saka kasi ang mga Turkish na babae, guys, matatalino yan. Hindi yan, kumbaga, hindi yan katulad natin na pag gusto natin yung guy, okay, doon na tayo, parang kakabit na tayo. Kahit, alam niyo yung ano na tayo, yung hindi na tayo hiwalay, na hindi natin iniisip yung kinabukasan natin, kung ano yung mangyayari kinabukasan. Hindi. Ang mga babae kasing Turkish, guys, hindi sila ganyan. So, kung gusto nila, pero iniisip nila din yung future. Ano ba magiging future ko dito kung wala itong trabaho? Ano bang trabaho nito? Kaya, guys, marami din mga lalaki na mga Turkish na mga single o mga wala pang asawa ay age 30 na, 35, mga single pa yan, guys. Hindi pa yan kaya rin maraming mga Turkish na lalaki ang mga age 30 na hindi pa rin nakakasal. Kasi nga, yung mga Turkish na babae, masyado yung matatalino, guys. Yan. So, pinipili na talaga yung kanilang magiging asawang lalaki kung yun ay kayang bigay yung luho o naghahanap sila talaga ng lalaki na yung maibibigay yung kanilang gusto at lahat yung gusto nila. So, yun dahilan kung bakit. So, tatapusin ko na yung video na ito, guys. Sana natulungan ko yung mga magpaplano dyang mag-aasawa ng Turkish at mga pupunta yung mag-aasawa ng Turkish. So, tatapusin ko na yung video ko, guys.